papasok na naman ang bagong taon. At sa pagkakataong ito, ating babalik tanawin kung sino-sino nga ba ang mga celebrity na kilala dito sa Pilipinas ang hindi natin akalain na pumanaw na. Ito ang pagbibigay pugay sa mga pumanaw na ipinagluksa ng mga Pinoy na hindi natin inaakala na sila ay nahimlay na. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ilang mga celebrities ang ipinagluksa ng sambayanang Filipino ngayong 2023. Ang huli nga ay ang pagkamatay ng isa sa mga pinakasikat na analyst at commentator ng PBA na walang iba kundi si Samboy Lim at ang veteran actor na si Ronaldo Valdez. Ngunit sino-sino nga ba ang mga pumanaw ngayong taon? Number 1. Luwalhati Bautista. Siya ay pumanaw noong February 12, 2023 sa edad na 77. Siya ay isang magaling na manunulat, nobelista at aktivista. Ilan sa mga sikat na ginawa niya at isinalin pa sa pelikula ay ang Dekada 70, Bata-Bata, Paano Ka Ginawa at Gapu. Bukod sa kanyang mga kapamilya, nabigay pugay din kay Bautista ang dating Vice President na si Leni Robredo sa pamamagitan ng kanyang social media. Ito rin ay ika sa bandera. Number 2. Andre Sison. Isang batang aktor na pumanaw noong March 24, 2023 na mayapa na siya sa kanyang batang edad na talaga namang ikinagulat ng lahat dahil sa car accident. Nagsisimula pa lamang ang kanyang showbiz career sa pangangalaga ng Sparkle GMA Artist Center nang siya'y mamaalam. Number 3. Angela Perez. Nakilala noon si Angela Perez o Rowena Mora sa tunay na buhay bilang sexy star hanggang sa bigla na lamang siyang nawala sa showbiz at noon ngang March 29 napabalita ang kanyang pagkamatay matapos siyang ma-stroke sa edad na 55. Ang una niyang pelikula ay ang 1983 film na Laruan under Falcon Films kasama si Carmy Martin. Ang ilan pa sa mga nagawa niya ay ang Alexandra, na Maglaho ang Balat sa Tinalupan, Take Home Girls at iba pa. Mensahe ng kanyang anak na si Isalim, ikaw ang pinakamamahal ko sa buhay. Naging spoiled ako sa iyo at ikaw lang ang nakakaintindi sa akin kapag may problema ako. Ika pa ng kanyang anak na si Isalim. Bob Soler, isang premiadong aktor sa Philippine showbiz na ilan sa mga nagmarkang pelikula niya ay ang Epimaco Velasco NBI noong 1994, Kadenang Putik 1960 at Captain Barbell 1964. Pumanaw ang aktor noong May 5, 2023. John Regala, isa ring premiadong aktor na kung saan siya ay na-cardiac arrest dahil na rin sa komplikasyon sa napakarami niyang sakit. Siya ay namayapa noong June 3 sa edad na 55. Kinumpirma ito ng kanyang pamangkin na si Nene Lor Billones Bentijo. Naiwan ni John o John Paul Guido Pocher Scherer sa tunay na buhay ang dalawa niyang anak kung saan ang isa ay sa una niyang asawa at nakabase sa US at isang ina po niyang 30 years old na anak na lalaki. Nakilala si John bilang isa sa mga bad boy ng pelikulang Pilipino dahil sa epektibong pagganap bilang kontrabida at action star tulad sa mga pelikulang Manila Kingpin, Asyong sa Longga Story, Askal, Zombading, Patayin sa Sokot si Remington at sa original version ng Kapuso series na Encantadia. Patrick Guzman, isang aktor. June 15, 2023 nang pumanaw ang dating mati ni Idol na si Patrick Guzman na matagal nang nanirahan sa Ontario, Canada. Siya ay 56 years old nang bawian ng buhay dahil na rin sa atake sa puso. Ang asawa ni Patrick na si Lisel ang naglabas ng official statement hinggil sa pagkamatay ng aktor. Nakilala si Patrick ng publiko nang gawin niyang ang Swatch TV commercial at mula noon ay nagsunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa TV at bumalik siya at nanirahan sa Canada noong early 2000 at bumuo ng kanyang sariling pamilya. Nap Gutierrez, isang TV host at sports columnist. Mula sa pagiging sports columnist at isa sa mga one-time players agent ng PBA, sumikat din si Napoleon Nap Gutierrez sa mundo ng showbiz at sports. Dahil sa mga komplikasyon sa mga nararamdaman niya, ay namatay si Nap noong June 29 sa edad na 62.
Bukod sa pagiging sports writer at editor, naging TV host din si Nap para sa isang weekly noontime show na umere sa RPN 9. Siya rin ang nasa likod ng 5-year, 25 million contract pesos ni Alvin Patrimonio sa Pure Foods basketball team ng PBA simula noong 1991. Ilan sa mga pumanaw pa sa taong ito ay si Mario Dumawal, isang entertainment reporter ng ABS-CBN. Binawian ng buhay ang veteran entertainment reporter ng ABS-CBN noong July 5 matapos magkaroon siya ng komplikasyon dahil sa atake sa puso. Ricky Rivero, isang premyadong aktor at direktor. Ang partner ng aktor at direktor ang nagkumpira sa kanyang pagpanaw noong July 16. Sa pamagitan ng Facebook, siya ay 51 years old. Unang nakilala si Ricky Rivero sa youth-oriented variety show ni Kuya Germs na That's Entertainment at lumabas din siya sa mga programa sa GMA at ABS-CBN. Naging unit director din siya para sa mga seryeng Forevermore noong 2014 nina Liza Soberano at Enrique Hill, Mula sa Puso 2011 nina Lauren Yang, JM De Guzman at Enrique Hill at Koki noong 2007. Ang pinakahuling proyekto niya bilang direktor ay ang horror comedy na The Aswang Slayers starring Mel Martinez. Willie Nepomuceno, isang komedyante. Nag-sign off na ang veteran comedian at kilalang impersonator ng iba't ibang personalidad noong July 26 sa edad na 75. Nakilala si Willie sa paggaya niya sa mga kilalang mga artista at mga personalidad mula sa mundo ng politika. Kabilang na riyan sina former President Ferdinand Marcos Sr., former President Fidel V. Ramos, Joseph Estrada at Noynoy Aquino. Bentang-benta rin sa mga manonood ang pag-impersonate niya kay Comedy King Dolphy, Fernando Po Jr., Jaime Cardinal Sin, former Manila Mayor Alfredo Lim at marami pang iba. JM Canlas, isang aktor at singer. Isang film at voice actor si JM, ang nakababatang kapatid ni na Elijah at Jerome Canlas na siya ay pumanaw sa edad na 17 noong August 3. Hindi binanggit ang sanhin ng pagkamatay ni JM, ngunit sinabi ni Jerome na dumaan ang kanyang kapatid sa pagsubok sa mental health nito. Robert Arevalo, isang premyado at batikang aktor. Noong August 10, 2023, pumanaw ang veteran aktor na si Robert Arevalo o Robert Francisco Ilagan sa tunay na buhay. Ang anak niyang si Ana Ilagan ang nagbalita sa pagpanaw ng aktor. Matatandaang noong 2013 ay napanood si Robert sa epic drama fantasy series ng GMA na Inju na sinundan pa ng primetime series ng GMA na ang Dalawang Mrs. Real noong 2014 at napakarami niyang mga pelikula na talaga namang siya ang isa sa mga pinakabatikan na aktor ng Pilipinas. Mike Enriquez, isang newscaster at anchor sa mga pagpapalita sa DZBB, investigador at 24 oras. Buong sambayan ng Pilipino ang nagluksa sa pagyaon ng premyadong broadcast journalist at news anchor na si Mike Enriquez sa edad na 71. Si Mike ang isa sa mga anchor ng GMA flagship na newscast na tinatawag na 24 oras. Ang host ng long-running GMA Public Affairs program na investigador. Nagsilbi din siyang presidente ng RGMA Network Incorporated at GMA Network Senior Vice President at Consultant para sa radio operations. Siya ay nahimlay noong August 29, 2023. Siya ay pumasok sa broadcast industry noong 1969 at naging parte ng GMA Network noong 1995 at pinagsilbihan niya ang sambayan ng Pilipino sa loob ng 54 years na ibinahagi rin ng GMA7. Jamie Joaquin, actress at TV host. Idineklarang cancer-free si Jamie noong taong 2018 ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng mga doktor na bumalik ang kanyang sakit hanggang sa tuluyan na ngang mamaalam noong October 18 sa edad na 44. Napanood din siya sa ilang mga kapamilya TV shows katulad ng Likaw na Bulaklak, Bora at sa isang episode ng Shikrata ng Rule 9 ng Regal Entertainment. Joey Paras, isang komedyante. Pumanaw ang magaling na komedyante noong October 29 sa edad na 45. Kasabay ng pag-announce sa kanyang pamilya sa malungkot na balita ay ang paghingi nila ng tulong pinansyal. Matatandaan na noong July 2018
ay sumailalim si Joey sa heart surgery at tinamaan din ng COVID-19 noong 2020 at na-confine sa ospital. Ilan sa mga proyektong nagawa ni Joey ay ang 2013 movie na Becky Kang, Ang Nanay Kong Becky, Sister Akas, Ma'am Silas, Born Beautiful, Ayuda Babes. Nakasama rin siya sa mga seryeng Dahil May Isang Ikaw, Kahit Puso'y Masugatan at Flor de Lisa. Jograd de la Torre, singer at komedyante. Ang anak ng singer-komedyan na si Aba ang nag-announce sa publiko ng kanyang pagyao nang dahil sa iniinda nitong karamdaman, na kung saan sabi ng kanyang anak na siya ay nagkaroon ng acute hepatic failure, chronic liver disease at alcoholic liver disease, na pumalo ang kanyang blood sugar ng 500 na nakasaad sa Facebook post ng kanyang anak na si Aba. Kabilang sa mga naging proyekto ni Jograd ay ang Okling Tokling noong 1986 at Cubao Kid Until the Last Bullet noong 2017. Naging co-host din siya ni Nora Honor at Herman Moreno sa musical variety show na Superstar. Ronaldo Valdez, isang premiadong aktor. Ikinagulat ng lahat ang biglang pagkamatay ng isa sa well-loved veteran actor sa mundo ng showbiz sa Pilipinas. Siya ay 77 years old, December 17 nang sumakabilang buhay si Ronaldo, na kilala rin sa tawag na Lolo Sir dahil sa tagumpay ng Kapamilya series na Too Good to Be True, kung saan nakasama niya sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ang Quezon City Police District ang nagkumpirma sa pagkamatay ng veteranong aktor, na patuloy pa rin nagsasagawa ng investigasyon upang matukoy sa tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw, matapos madiskubre na may tama ng bala sa ulo ng aktor at may hawak na baril sa isang kamay. Ilan sa mga proyektong ginawa ni Ronaldo na tumatak sa sambayanang Pilipino ay mga pelikulang Sedi, The Floor Contemplation Story, Seven Sundays at marami pang iba. Napanood din siya sa mga teleseryeng Mula sa Puso, FPJ's Ang Probinsyano at I Love Betty La Fea. At sa susunod na episode, atin pang pag-uusapan ang ilan sa mga celebrity na nahimlay ngayong 2023. Unang mga taga-Tesalonica 4:16-17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaibigan, makakapiling natin ang ating Panginoong Hesus kasama ng mga tao na nahimlay na, kabilang ang ating mga mahal sa buhay at mga kilala natin na mga celebrity na namatay nang may pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya naman kaibigan, habang tayo pa'y nabubuhay, hinihikayat kita na tayo ay manatili na manampalataya sa ating Panginoong Hesus, dahil siya lamang ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong mga pangako na bagaman kami ay mamamatay, ngunit kung kami po'y may pananampalataya sa aming Panginoong Hesus, ay kami Panginoon ay magpamana ng buhay na walang hanggan. Salamat Panginoong Diyos sa aming Panginoong Kristo na siya'y nabayubay sa krus, natalo niya ang kamatayan, na kung sino man ang nananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ka, aming Panginoong Diyos, at salamat sa inyong mga pangako, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, pagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.